Hi everyone! Good evening! Welcome back to my channel. It's me, Lizelle. Hi mga kapag-ibig! So ngayon guys, ba't ka nandito sa channel ko? Kasi may pag-uusapan tayo at ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga lugar na naapektuhan ni Typhoon Krising. Okay? Naideklara na as under state of calamity. Okay? As of July 23, 2025. So ito pa lang yun ha. Number 1 ay ang Quezon City. So, alam naman natin lahat, napanood natin sa balita, sa TV, ganun, kung gaano hinagupit ni Bagyong Krising si Quezon City. Okay? Number 2, si Malabon, which is kapitbahay ko. Kasi taga Caloocan ako, kapitbahay ko yung Malabon at saka Navotas. Kasi yung lugar namin is, anong tawag doon, yung magkakadikit lang yung area namin. Pero, si Malabon lang yung nakasama. So, ibig sabihin, mas malala ang inabot ni Malabon kaysa kay Caloocan. So, number 2, sa listahan po si Malabon. So, ibig sabihin nito, dahil Malabon lang ang sinabi, so, lahat na to ng area ng Malabon. Tapos, ganun din yung sa Quezon City. Lahat na yun. Kasi hindi siya naka-identify di kung anong area lang yun dapat. So, lahat na yun. Kumbaga, in general. And then, yung Cavite, ganun din sa Cavite lahat. Cebu City, yan, nasasakupan ng Cebu City. Sibaste, Antique, and then, Pangasinan. Sa Pangasinan, guys, ay nakalagay dito si Malasiki at saka si Umingan. So, upon search natin sa internet, yung Malasiki at Umingan ay part siya ng Pangasinan. So, yun lang yung nakalagay dito. Okay, so uulitin ko, Quezon City, Malabon, Cavite, Cebu City, Sibaste, Antique, Pangasinan, under Pangasinan ay si Malasiki at saka si Umingan. Okay, so for sure, ako niyan ay sa mga siguro bukas or sa mga darating na araw, for sure madadagdagan pa yung mga lugar na maidi-declared as under state of calamity. So abang-abang lang tayo. So sa ngayon, July 23, ito pa lang no, sa virtual pag-ibig, kapag titingnan mo sa internet, itong mga lugar na sinasabi ko sa inyo ngayon ay hindi pa siya doon nagre-reflect. Ang nandun pa kasi ay yung mga lugar ng Arting Mindanao, which is sa previous ang bagyo yata yun. So, hindi pa siya nagre-reflect. So, possible siguro bukas ay magre-reflect na ito sa virtual. Pero kahit hindi pa siya nagre-reflect sa virtual, guys, itong mga lugar na sinabi ko, ay pwede na po kayo mag-file ng calamity loan. As long as na kayo ay qualified. Siyempre, dapat tayo ay member ng Pag-ibig Fund, di ba? As usual. Wait lang, commercial muna. Pasensya na ha, kasi kagagaling ko lang sa work, guys. So, hindi na ako nakapag-ayos, okay? Pagpasensyahan nyo na. And then, magkano nga ba ang mauutang natin, ang maluloan natin sa calamity loan? Update ako nung nakaraan, di ba, nung May, na from 80% ay nasa 90% na ang ating loanable amount. So, mapa-calamity, mapa-multi-purpose loan, ay nasa 90% na po ang ating loanable amount. At ang good news, kung wala kang utang, wala kang outstanding loan balance ng multi-purpose loan at saka calamity loan ngayon, ay mas malaki yung makukuha mo. Depende po yun sa contribution. O ulitin ko, depende po yun sa contribution. Alam nyo kasi no, hindi naman ako sa naiinis, pero sana minsan pakinggan nyo or intindihin nyo kung ano yung sinasabi ko. Kasi parang nagda-dive na agad kayo dun sa comment section, tapos sinasabi, magkano yung makukuha. Hindi ko daw sinasabi, which is, depende po yun sa contribution natin sa pag-ibig. Ganun po. So, hindi ako pwede magbigay sa inyo ng fixed amount kung magkano. Kasi nga, depende po yun sa mga hulog natin. Doon magbabase ng computation ang pag-ibig ng 90%. Like for example, meron ka doon 50,000 na contribution. O, kunin mo ang 90%. Kung magkano yung makukuha mo na total, yun ang loanable amount mo. At makukuha mo lahat yun. Basta, wala kang outstanding loan balance ng MPL at saka ng calamity. Okay? So, sana po klaro yan ha.